Hello, ito po yung ating day 2 ng ating delivery kasi kahapon natapos po agad yung ating delivery na isa lang ang ating dinala. Gawa ng pahapon na nun kahapon, yesterday kahapon, no? Medyo nagdidilim na at hindi maganda yung mga bigay ni DoorDash. Kung makita nyo po dyan sa video, yung una ko pong deliver kahapon is yung in-order natin sa Raising Cane's na tayo yung nag-order tapos dineliver natin for $4, 0.6 miles yata yun, 4.7 or 0.7 or I think 0.6, the $4 lang. So definitely walang tip kasi yung ganun or pangit yung mga order na ganun. So ngayon day 2 tayo, medyo maulan. Actually, paulan ang forecast talaga ngayon dito. Tanghali, 11:15 na po. Anong oras na ba? 11:17 na po, to be exact, until 12 noon ang ating shift. So, maximize ko lang yung oras kasi may $2.50 per trip na bigay si DoorDash. Kaya lang, ito nga lang ang kapalit, umuulan. Kaya siguro nagbigay ng $2.50 si DoorDash ngayon kasi maulan. Anyway, sana maging safe, maging okay ang biyahe natin. Sana samahan tayo ni Lord. Samahan tayo ni Lord sa ating gagawin. And samahan nyo rin ako guys sa ating biyahe. May first order na tayong na-receive. Dalawang pickups, Sprouts tsaka coffee shop. Bigay is 2.2 miles size, $23, no? Siguro dahil meron nga $2.50 per trip, nakasama to dalawang store, so doon pa lang magkano na, plus shop pay and deliver, kaya siguro mas malaki yung bigay ni DoorDash. Kinuha ko na, do dito sa Sprouts hindi ako masyado nakakabili-bili dito kasi sa Sprouts more on mga pagkain siya. So mga binibili dito yung mga ginger, yung ganyan. Ganun ang nabibili. Try natin kasi malaki yung offer, sayang paano kung wala naman tayong makuwang ibang offer? At least dito sure na tayo na may makukuha tayong mga order. And plus umuulan. At least kung halimbawa tumuloy-tuloy yung ulan, lumakas, isang biyahe lang tayo. Andito na tayo banda sa Sprouts. Samahan nyo ako sa loob. May sarili tayong lalagyanan guys. Prepare ko lang kasi mas comfortable ako dito. First time ko mag-shop pay and deliver dito. Sana maging maayos, no? So ito, ginger root. Sabi 5 items. Kuha tayo nito. So next natin is lime, 5 pieces. So next natin is chicken broth. Sabi na sa grocery. Files na sila. Nandito siguro. Tara. Next natin is vitamin C. Dito siya. Scan natin. 6. I think ito naman yun. Next na tayo. So last natin is itong chicken noodle soup. Sabi nandito daw. Hingi na ako ng tulong dun sa nag-a-assist kasi hindi ko talaga makakita, nandito pala. Tara, hanapin natin. Guys, natapos na natin yung ating pamimili sa Sprouts. Medyo madugo. Kasi hindi talaga ako sanay mamili ng mga
root crops, yung mga vegetables, yung mga kailangan pantimbangin. Hindi ako sanay mamili nun. Eh, lalo dito, pounds pa ang gamit, di ba? Diba sa Pinas, kilos ang gamit natin. So, medyo nahihirapan tayo. Pero, well, ganun talaga. Kailangan mong subukan na para sa susunod, madali na para sa atin. Papunta na tayo dun sa ating pagdidiliberan. Ang nangyari guys pala yung sa second pick up natin, parang coffee. Kinancel na ni DoorDash kasi nga medyo matagal tayo dito. Inaabot tayo ng ilang minutes than expected. So, kinancel na lang ni DoorDash. Sinabi ko na rin naman dun sa customer na cancel na lang or ika-cancel ko na lang. Kasi nga, nandito pa tayo. Dalawa yung binigay ni DoorDash na task para sa atin. Anyway, papunta na tayo. Samahan nyo ako. And guys, medyo maulan na siya. Pero ambon lang naman. Wala to sa atin. I mean, hindi naman to nakaka-alarma na ambon, na ulan. Mahina lang naman siya. Meron naman tayong jacket tsaka helmet. So, papunta na tayo dun sa ating first customer. Diretsuhin ko na lang kaya ito. Ito na lang tayo. Pwede dito eh. So, pwede tayong kumanan daw dito tapos kaliwa tayo dun sa second stop. Kasi bike lane tayo. Pero pwede rin sana tayong dumiretso dun. Shared naman yun ng cars tsaka bike. Dito puro bike lang. Or priority dito bike. Tara. Nakaka-stress din talaga mamili sa mga grocery, no? Yung mga parang titimbangin mo pa, check mo pa, PLU number. Kasi minsan, syempre, hindi mo naman kabisado yung grocery. Nung una, hanapin mo. Not unlike kung kabisado mo na kung saan mo hahanapin. Pero, challenge pa rin yung, diba, yung pag tinitimbang mo, kukunin mo kung ilan yung ano yung PLU number, mga ganung bagay ba. Sa una, mahirap. Pero eventually, dadali rin yan pag lagi. Kaya lang kasi sa DoorDash, di naman lagi yung nagagawa. Di naman lagi yung task. Ang task kasi lagi sa DoorDash, pick up ka lang ng pagkain sa mga stores. Doon maganda kasi sa shop and pay, mas malaki yung bayad ni DoorDash. Kaya hindi hirap din tanggihan. Anyway, 8 minutes away. Doon tayo sa customer. Leave at the door daw, sabi niya. Puntahan na natin. Guys, malapit na tayo. 1 minute away. 1825. Malapit na tayo. Dito na tayo. Ayun. 807. Ito siguro. Check natin to. Muulan na guys. Basang-basa na yung aking muka. Ayun, ito nga. Dito na tayo. And tara. Puntahan na natin to. Deliver na natin. First, lock natin yung ating bike at di tayo familiar sa place or siyempre, all the time naman lalak natin yan para sigurado, no? Pwede naman natin pasok sana doon sa loob, kaya lang medyo maliit yung lugar nila. Maka abala pa tayo doon sa mga dadaan doon. Check natin yung, I'm sure meron tong binigay na passcode para sa gate. Meron silang gate. Check natin.
Going up. Second floor. So guys, i-deliver na natin. Dito tayo. Dito. Ganun dito. Dito. There you go. Going down. So guys, natapos na yung ating DoorDash at actually meron pang available pero ayoko lang kasi medyo lumalakas na talaga yung ulan. So uuwi na ako at lunch time na rin naman. Ang time is 12:39, so 12:40 na rin. And actually yung binayad sa atin ni DoorDash dito naging $14 na lang kasi kinancel nga ni DoorDash yung isa, di ba? Yung isang order na dapat pipick upin din natin, eh natagalan tayo dun sa ating grocery kaya kinancel niya. So siguro kaya naging 14 instead of 22 naging $14 na lang. Okay lang kasi at least nagkaroon tayo ng chance na ma-experience paano yung gagawin dun sa Sprouts. So next time kung may magandang offer ulit doon, edi pwede na natin siyang i-grab, di ba? Papunta na tayo, pauwi na tayo. Tara, samahan niyo ako.